na may pointer. Ako din po ngayon na makakaranas. Grabe! Nakaka-bless po isipin. Talagang sobrang blessed na blessed po tayo. Amen? Palakpakan po natin ang buhay. Yes, amen. Amen. Kinakabahan po ako, Pastor Jerwin. Hindi ko po alam kung bakit po ako biglang kinabahan. Pero, parang nasanay po ako kay Sis Nikki na nakikita ko po siya dito. So, pwede ba Sis Nikki para ma-inspire ako? So, ayun. Ayan. Alam niyo po kung bakit ko po yan na na-excite po kasi talaga ako sa pagdating po ni Baby Faith. So talaga kaya ako po siya po talaga ang hinanap ko. Pero may question po, may katanong. Feeling ko po parang si Faith pag dumating magiging ganun din po siya. Mag-iisip siya, magtatanong. Meron po kasi akong tanong. So bago po tayo mag-pray, may itatanong po muna ako sa inyo. Ay wow, ang sarap, feel ko siya, Pastor. So basahin nga po natin. What is one of the most curious parts of the body that its structure are exceedingly nice and fine? Saang parte ng katawan natin yung masasabi natin, lagi siyang curious at napakaganda niya. Siya ay nilikha ng Panginoon ng napakaganda. Sinong makakasagot? May libreng isda mamaya. So, labi? Opo, labi na may ngiti. Praise God, Sis Rosita. Sino ba po makakasagot? Sige po, Sis Mimi. Eyes! Wow, praise God. Amen. English. Parts of the body, Parts of the body. So talaga po talagang nandito po tayo, nagtuturuan pa rin po. Parang feeling ko nagtuturo pa rin ako ng science. So parts of the body, sabi po ni Sister Rosita, lips. Yes, napakaganda po talaga ng lips. Talaga naman, minsan nga ang mga lalaki tumitingin kaagad sa labi. Hindi naman. Totoo ba, Daddy? Joke. At mata. Sabi po ni Sis Mimi, totoo po yan. Di ba po? And, ang tamang sagot po ay eyes. Mata. Amen! Praise God. Sino nakasagot ng mata? Sino yung naisip niya? Si Mimi. Parang walang nakasagot. Sabi nila, hindi ko alam. So, yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Ang pinaka magandang structure, pinaka magandang bahagi ng katawan natin na ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So tayo po ngayon ay magsitayo. Basahin po natin ang pinaka-main verse po natin. Sabi po sa John 9:39, Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Hallelujah. Sabay-sabay po tayo humingi sa presensya ng ating Panginoon. Jesus. Hallelujah. Lord, samahan mo kami ngayong araw na ito, Panginoon, as we teach, as we learn, Panginoon, your word, Panginoon, and your message to us. Lord, gamitin mo lamang po ako, Panginoon, as your servant, Panginoon. Hindi ko ito kakayanin, Panginoon, nang wala ka, Panginoon, O Lord na Jesus. Let your presence be with us, Panginoon. And Lord, empty the vessel, Panginoon, O Lord God, that I have in my life, Panginoon, so that, Panginoon, your Spirit will pour out on me, Panginoon, that I can be a blessing as well, Panginoon. Gamitin mo lamang ako, Panginoon. And Lord, itong aral na ito, ang turo na ito, Panginoon, ay mamumutawi, Panginoon, sa aming mga puso, that we can see, Panginoon, that we can say, Panginoon, that after this, Panginoon, we seek your presence because we saw you. We saw your Spirit. We saw your presence. Salamat, Panginoon. Gamitin mo ang salitang ito, Panginoon, ang aral na ito na iyong iniwan, Panginoon, para ito'y maging bahagi ng aming buhay. Sa aming pagbabago, sa aming pananampalataya sa iyo, at sa aming patuloy na pagsamba sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo at hinihiling namin, Panginoon, na huwag mo kaming iiwan, Panginoon, Lord God Jesus. Thank you for the healing. Thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong kabutihang ngalan in Jesus' mighty name.
Amen. So, tayo po yung magsimula po. So, sabi po sa John 9:39, Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Nakaka-curious pong isipin, ano? Sabi, yung mga bulag, yung mga hindi nakakakita, ang sabi ni Jesus Christ, ay makakakita. Pero yung mga nakakakita na, ay magiging bulag. Amen? Parang nami-miss ko talaga si Sis Nikki. Yan. So, meron po bang nakakaalam nito sa ating scripture? Siya po si Jesus Christ. Pero imahe lang po yan, ha? Siya po si Jesus Christ na nagpagaling ng isang bulag. Makikita po natin ito. Pasensya na po, ha? Kasi first time po. Pabalik po pala, sorry. Makikita po natin ito sa John 9:1-12. Hihimay-himayin po natin. Amen po ba? So sabi po, Jesus heals a man born blind. As he went along, he saw a man blind from birth. Simula sa kapanganakan, siya ay bulag na. His disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" Diba? Ang mga disciples, sinisi pa yung mga magulang at ang mga ninuno niya. Bakit siya naging bulag nung siya pa lang ay pinanganak? Dati po kasi, naniniwala po sila na pag ikaw po ay may sakit at ikaw ay nagkasakit sapagkat ikaw ay may kasalanan. Makasalanan ka, kaya ka may sakit. At naniniwala po tayo na it's because of Adam and Eve. Kaya po natin dala-dala ang kasalanan nila. Amen po? At minsan, madalas nga po pala, pag nakakaramdam tayo ng sakit, naiisip natin, pinaparusahan ako ng Diyos. Siguro dahil sa kasalanan ko. At may mga taong naghuhusga na kaya siguro siya nagkakasakit kasi meron siyang tinatagong kasalanan. Ganun po madalas ang tao. Hindi po nakikita yung dahilan ng sakit. Ang nakikita nila, paano siya nagkasakit. Amen po ba? Amen. So sabi po sa verse 3, "Neither this man or his parents sinned," said Jesus, "but this happened that the works of God might be displayed in him." Hindi ito kasalanan ng taong bulag at hindi rin ito kasalanan ng kanyang magulang. Kaya ito nangyari ay para makita ang kapangyarihan ko. Para makita nila kung sino ang Diyos na ating sinasamba. At siya ang ating great healer. May dahilan, mga kapatid, kung bakit siya ay ipinanganak na bulag. At alam niyo po ba, na madalas po na pinapagaling ng Panginoon ay ang mga taong bulag. Pero ito siya, ay kauna-unahan niyang pinagaling na simula sa kapanganakan, siya ay bulag na. Siya po ay bulag na, hindi siya nagkasakit, kaya siya nabulag. Ipinanganak siyang bulag. Amen? At may dahilan ang sabi ng Panginoon. Kaya siya bulag para makita mo ang pagpapagaling ko sa Kanya at makita mo ang kapangyarihan ko bilang Diyos, ang sabi ni Jesus. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Amen. Kaya po ito nangyari sa Kanya. Hindi ito nangyari dahil sa Kanyang kasalanan. At hindi ito nangyari dahil sa may kasalanan ang pamilya niya. Hindi ito nangyari dahil sa kanyang nakaraan. Amen? As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. As long as it is day. Habang ito'y umaga pa, kailangan pagalingin niya na. Bakit po? Dahil darating na ang gabi. Darating na ang kanyang kamatayan. At kailangan makita ng kanyang mga disciples
Siya po kasi ay napakagaling na guro. He is really a great master. He is a great teacher. Tinuturuan niya ang kanyang mga disipulo na bago siya mawala sa mundo, maipakita niya that I am the light of the world. Siya ang liwanag. Kung ang dilim sa buhay mo, kapatid, siya lamang ang makakapagbigay ng liwanag. Amen? Siya lamang po. Dahil siya po ang light of the world. At itinuturo niya po yun sa kanyang mga disipulo bago siya mawala. Na habang may panahon pa, as long as it is a day, kailangan magawa niya na ang kanyang misyon dito sa mundo. Ano ba ang purpose ng Panginoon? It's because of the salvation that we are now experiencing. Amen po ba? It's because God saved us. That is the purpose of our Lord. That's why He came here in this world. Amen? Kaya po siya naririto kasi gusto niya pong ipakita na siya lamang po ang kayang magbigay ng liwanag sa madilim mong buhay. Amen? Ganon din po. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag po kayong mag-iyak. Palakpakan ng Panginoon. Grabe po. Napaka-marvelous po ng kapangyarihan ng Panginoon na siya lamang po ang kayang makapagpakita ng liwanag sa madilim nating buhay. Amen? Kaya sabi niya, habang may panahon pa, kailangan makita ninyo kung paano ko siya pagagalingin. Dahil alam niyang mawawala na siya. Alam niya na mangyayari. Nakaprophesy na nga po, di ba, sa Old Testament pa lang po, mangyayari at mangyayari na siya ay ipapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Mangyayari na siya ay mamamatay dahil para tayo ay mabuhay. Amen? Yun po ang misyon ng Panginoon. Amen? I am the light of the world. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. For sure, pag may isang tao sasabihin, Pastora, pwede bang pagalingin mo ang sakit ko? Tapos, gagawin na. For sure, mandidiri kayo sa akin. Ano ba naman to si Pastora? Dinuraan lang ako. Yung sugat ko, sa halip na gumaling, baka na-infection pa. For sure, ganon. But, dito natin makikita yung faith ng bulag na tao. Amen po ba? Hindi siya nandiri. Hindi nga siya nag-question eh. That Jesus Christ spit on the ground and made some mud with the saliva. Ano po bang significance ng mud? Jesus created the earth. Siya po ang naglalang sa tao at siya rin po ang gumawa ng langit at lupa. Ipinakikita lang ng Panginoon kung gaano siya kamakapangyarihan. At siya lamang ang kayang gumawa nun. At pagkatapos niyang gawin yon, nilagay niya yon sa mata ng mamang bulag. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. These words means sent. Yung pong tubig na tinatawag na Siloam or means sent, who is God who was sent? It was Jesus Christ. And He is the only one who can cleanse your sin. He is the only creator that can cleanse you. That's why He was sent here. And that's why He sent that blind man into that Siloam. Sinasabi lang niya, naniniwala ka, meron kang pananampalataya, gagaling ka. Go to that sent place. Amen? Nasaan tayo ngayon, mga kapatid? We are here in Siloam. We are in a sent place that God put us. Amen? Nandito tayo ngayon sa Siloam. Hinugasan na natin yung dumi sa mata natin. Yung putik, yung kasalanan natin. Amen po ba? Hinugasan niya kasi dinadala tayo ng Panginoon dito para pagalingin tayo. Sino bang napunta ng simbahan? Yung bang mga magagaling na? Yung bang mga naggagaling-galing na? Hindi. Ang pumupunta sa simbahan ay yung mga taong umaasa na may malaking Diyos na tutulong sa kanya para pagalingin siya. Tayo yun eh. Amen? Amen. So,
nakasanayan natin. Mamaya pag-aaralan po natin yan. Nakasanayan ko kasi na pag ako'y gumagano, nakikita ko si Nikki. So, nakasanayan ko. Di ba po? Ako yung pinanganak atang ganon na meron akong nakakasanayan. Nandun yung comfort zone ko. Amen? So, diyan ka lang si Nikki, ha? So the man went and washed and came home saying, his neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Is it the same man who used to sit and beg?" Some claimed that he was. May mga marites. May mga sinaunang marites. Siya ba yun? Yung pulubi? Yung bulag na pulubi? Mga judgmental, di ba? Mga judgmental sila. Siya ba yun na bulag? O parang kamukha lang ata niya. Baka hindi siya. Kasi nakakakita na siya eh. Sabi nung iba, hindi siya yan. Di ba ganun talaga mga marites? Kinig dito, kinig doon. Siya ba yun? Siya ba yun? Oo, siya yun. So tanungin na lang natin siya. Kasi parang kamukha lang niya eh. Parang imposible kasi pinanganak siyang bulag. Pinanganak siyang makasalanan. Siya ba yun na dating lasinggero? Ay, wala akong pinatatamaan. May nasaktan joke. Siya ba yung dating lasinggero? Siya ba yung dating chismosa? Tapos nasa simbahan? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Grabe, no? Ang mga tao nagtatanong, paano nangyari na nagbago ang buhay niya at nasa simbahan na siya ngayon? Isn't it real? Parang hindi totoo. Baka naman, meron lang free food doon, kaya nandun yun. Nahila lang yun sis, huwag ka mag-alala, makakasama ulit natin yan sa jamming natin mamaya. Ganon. Pero walang nagtanong, sino nagpagaling sa kanya? Ang tanong kaagad, paano nangyari yun? Pero hindi nila tinanong, saan siya galing? Sino? Sino ang taong nagpagaling sa'yo? Hindi nagtanong. Wala kahit isa sa kanilang nagtanong. Na-curious lang sila, paano ka gumaling? Paano ka nagbago, kapatid? Wala bang nagtanong sa inyo, kapatid? Sino ang dahilan bakit nandito ka ngayon sa simbahan? Sino? Dahil kay Jesus Christ. Hindi ka binago ng Panginoon. Hindi ka binago at hindi ka naririto sa simbahan dahil gusto mo lang. Pumunta ka rito dahil tinawag ka ng Panginoon. Siya ang dahilan. Hindi paano. Amen? Amen. So sabi nga po, he replied, sumagot yung bulag, "The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed and then I could see." Nag-testify siya. The greatest evident that Jesus is alive is our testimony in life. Yung testimony pa lang natin, mga kapatid, yun na ang makakapagpaniwala sa ating mga kasama, sa ating mga kapatid, na tayo talaga ay nagbago na. Hindi man niya kilala pa truly kung sino si Jesus Christ, but he testified the good works of that man, and that is Jesus. That's why those people who heard him, they are very curious. Who is Jesus? Amen? Ganon din tayo, mga kapatid. Hindi natin siya kilala. Hindi natin siya kilala. We are born blind. We are born spiritually blinded. Kaya tayo ipinanganak dito. Aminin natin lahat. Lahat tayo, for sure, iba-ibang relihiyon bago tayo naging Kristiyano. Bakit? Kasi yun ang ipinamulat sa atin ng ating magulang. Alam na ba natin kung paano uminom sa baso? For sure hindi. Anong unang itinuro sa atin ng ating magulang? Ang dumede sa tsupon. Tama ba yun? Pasensya na sa Tagalog ko, basta yun na yun.
Yun ang unang itinuro sa atin. Itinuro rin sa atin ng ating mga magulang na hindi ka mapupunta sa heaven pag hindi ka nag-recite ng Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Grabe po. Hanggang high school, sinolo ko yan. Kasi mapupunta daw ako sa hell pag hindi ako nag-pray ng Angel of God. At hindi tayo maliligtas pag hindi daw tayo nag-Holy Rosary. Tama po ba? Hindi daw. Sabi pa, pag may dumaang patay sisikuhin pa ako ng nanay ko niyan. Pag may dumaang patay, cross ka. Bakit? Pag nakakita ka ng simbahan, mag-cross ka. Anong meron? Minsan, nasabi tuloy ng kapatid ko, kasi ang kapatid ko po ay pare. Paano yan, Ning? Pag nasa Cinema 1 ka, sa SM, magsa-sign of the cross ka ba? Kasi yun ang simbahan ko ngayon, sa Victory Church. Niloko pa niya ako ng ganun, di ba? Kasi bakit? Kasi yun ang natutunan natin. Bulag pa tayo eh. Amen? Amen. Bulag pa tayo sa katotohanan. At ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon para mamulat ang ating mata sa katotohanan na ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesukristo. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sabi niya po, ikaw na lang pwede. Na-stress. Yan. Di ba po yung baby, ang cute-cute niya? A sight for being blind. Ang pong kaliwanagan, ang pagtunay na pagtingin sa pagiging bulag. Siya po ay baby na ipinanganak na bulag. Napakapalad natin mga kapatid. Kumpleto tayo. Amen po ba? Amen. Napakapalad natin. 10 ang daliri natin, 2 ang mata natin, nakikita natin na kulay pink ang damit ni Brother Larry. Amen? Di ba po? So, ibig sabihin, malinaw ang mata ko ngayon. Hindi malabo. Kasi po, ang totoo po niyan, pag tinanggal ko po itong salamin nito, wala po talaga ako nakikita kahit isa sa inyo. Hindi ko po talaga nakikita ang mga mukha nyo. Kaya pasensya na rin po, baka akala nyo po ako ay suplada. Naalala ko po kasi si Pastor Jerwin, sabi niya kanina, baka magpakilala kayo kasi baka mamaya hindi namin kayo makilala. Pagpasensyahan nyo na po ako, hindi ko po talaga kayo nakikita. Malabo po talaga mata ko. Sa boses lang po talaga ako. Sa boses lang po. Pag narinig ko na po, good morning! Si Sister Rosita yan. Good morning! Iba-iba. Sa talent lang po sa boses. Pero sa ano po, hindi po talaga malabo mong mata ko. Hindi nga lang po ako nagsasabi. Pero ito pong pagkabulag ko ay unti-unti dahil sa aking sakit. Amen. So may tanong po ako. Are you blind who now can see or can see but is blind? Ikaw ba ngayon ay bulag, kapatid, na nakakakita na? O ikaw ay nakakita na, pero ang totoo bulag ka? Marami kasing klase ng mga pagkabulag. Merong nabulag dahil nagkasakit. Ako po katulad ako po ay diabetic. So, ang una pong naapektuhan sa akin ay ang mata ko. Kaya po talagang hindi po ako nakakakita ng yung clear vision. Napaka-blurred po. So, may klase po ng pagkabulag. Yung bulag na unti-unting nawawala. May bulag na blind spot. Katulad sa mga driver, meron tinatawag na blind spot. Which is ito, hindi ko nakikita to. Nakikita nyo, di ba? Nakikita nyo to. Pero ito, nakita nyo ba? Ako lang ang nakakakita nito. That is blind spot. Yung driver lang ang nakakaalam. Kaya wag kayo daw tatawid dun sa part of blind spot. Kasi may biglang dadating na sasakyan. Bakit? Hindi niya alam kasing may tao na tumatawid. So that is the blind spot. Yung spot na yon, which is ikaw, ay hindi nakakakita, pero siya nakakakita. Meron namang bulag na colorblind. Buti na lang di ako colorblind, nakita ko pink ang damit ni Brother Larry. So, hindi naman. Natuwa lang ako sa pink, favorite color ko. So, meron ganon. Parang meron kami pinagtatalunan dati ng asawa ko, na sabi ko, ang suot niya red. Hindi!
Ang suot niya pink. Hindi, red yun. Kasi nga colorblind ako. Hindi ko rin masyado nakikita ang tunay na kulay talaga. So ang hirap kasi, yung mga estudyante ko, nagkukulay na sila ng red. Ang sabi ko, no, that is pink. No, teacher, that is red. Tinitingnan mo mabuti. Oo nga pala, red nga pala. Okay, you can color it. So ako pa pala nagkamali. Pero syempre, dahil teacher ka, bawal sabihin na nagkamali ka. Okay, color it, but color it again with red. O, ikaw pagalit, di ba? Pero totoo, mali ako. So merong ganon, colorblind. At merong bulag na nagbubulag-bulagan. Yung tipong nagdadaan ka, pero dahil you choose na hindi siya pansinin, bulag ka. Nagbubulag-bulagan ka. It's either may utang ka sa kanya, or it's either may atraso ka sa kanya, kailangan hindi niya ako makita. Kailangan, tapos sasabihin mo sa asawa mo, lumagpas na ba siya? Wala na ba siya? Tapos ngayon, ikaw para ka talagang bulag kasi kailangan mo ng kaagapay, di ba? Kailangan mo ay lalay. So sa tanongin mo yung asawa mo, sis, lumagpas na ba? Nakatingin pa ba siya? Nakatingin pa? Hindi na sis. Okay, sige. Pero ang totoo, nakita mo siya. Nagbulag-bulagan ka lang. Then sinadya mo, di ba? May mga parte ng pagkabulagan na sinasadya mo, kapatid. Alam mo, pero pinili mo na maging bulag. Bakit? Yes. Sige po. Because blindness is not a cause, but a purpose. May purpose kung bakit siya ay ipinanganak na bulag. May dahilan. It's because it happened so that the works of God might be displayed in Him. Sabi nga po, ang explanation sa pagiging bulag ay hindi dahil sa nakaraan mo, kapatid, kundi pagagalingin kasi ng Panginoon ang kabulagan mo. It's your future purposes. You have calling with the true Lord. May pagkakatawag ang Panginoon sa'yo. Kaya hindi ka habang buhay bulag, kapatid. Kaya wag mong sabihin na ako ay bulag sa katotohanan. You know, love is blind. Diba? You know why? Because if you're in love, you are blind. Pag ikaw ay nagmamahal, hahamakin ang lahat. Masunod lamang ang aking puso. Bulag ka pala, oh. Patuloy kang maging bulag sa akin. Joke. Hindi. Ibig sabihin lang nun, kapatid, ang pagmamahal minsan ay nakakapahamak. Pero ang pagmamahal sa Panginoon ay may purpose. May dahilan. May kaligtasan. Amen. Salamat, kapatid. Mayroong pag-asa sa pagmamahal sa Panginoon. Pero ang pagmamahal sa maling tao ay ikapapahamak mo. Kasi bulag ka. Aminin natin, lahat tayo dumaan sa ganyan. Yung handsome, di ba po? Nung mga bata tayo, alam niyo yung slam note? Yung autograph? Naku, kailangan makagawa ko ng ganito kasi kailangan makita ko kung anong motto ni Crush. So talagang lalapitan ko si Crush. Sasabihin ko. So ito naman sila magpapakitang gilas. Titingnan ko yung buong section na pinagawa kong photograph. Bakit lahat halos love is blind? Love is blind, love is blind. Bakit love is blind? Nung high school ka pa, hindi mo pa nalalaman kung ano ang ibig sabihin ng love is blind. Nang lumalaki ka at nagre-rebelde ka sa mga magulang mo, at tandaan natin yan, naku po, love is blind. Mahal ko siya eh. Bulag ako kasi gusto ko siya eh. Na kahit mali na kahit nakakapakinig ka na ng salita ng Diyos, in love ako eh. Paano gagawin ko, sis? Mahal ko siya.
masaya ako. Siya ang nakakapagpasaya sa akin. May purpose ba talaga ang pagmamahal mo sa kanya, kapatid? O nakakalimutan mo na ikaw ay nabubulagan na sa katuroan ng Panginoon? Hindi yun ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Ang gusto ng Panginoon sa iyo, yung pagkabulag mo, gamitin mo, pumikit ka, at itipende mo ang buhay mo sa Panginoon. Subukan mong maging bulag para sa Panginoon, para yung Panginoon lumapit sa iyo. Siya ang aakay sa iyo. Amen? Amen. May purpose kung bakit siya binulag, bakit siya bulag. Sabi nga po, what was meant for evil, God permit it with good. Yung sa tingin mo, akala mo, kaya ka nabulag, kaya ka nagkakasakit, kaya ka nakakaranas ng kagipitan, kaya ka nakakaranas ng mga problema, kaya ka hiniwalayan ng asawa mo. Tito Didi! Nauuhaw tuloy ako. Yes, kasama yun. Sino yun? Bakit? Bakit natin isinama yun? Dahil akala mo kasi, yung asawa mo yan, ang buhay mo. Akala mo, hindi ka mabubuhay nang wala siya. Kaya aalisin ng Panginoon sa iyan. Ano, nauubusan ka na ng lalaki? Yan, script ng nanay ko yan sa akin dati. Wala ka na bang choice? Hindi choice ko siya. At sinabi ko, ipinaglaban ko, mahal ko siya. At naniniwala ako na yung pagkabulag ko sa pagmamahal ko, itinuwid ng Panginoon. Amen? Amen. Naniniwala ako dyan. May mga paraan na tayo ay nabubulag, pero hinahayaan tayo ng Panginoon. Sige, ginusto mo yan eh. Go. Go lang. Pero, pag alam na ng Panginoon na hindi mo na kaya ang dinadala mo, kaya pa ba? Kaya pa ba? Nandito lang ako. Ganun ang Panginoon. Isa siyang akay. Isa siyang akay sa mga bulag na katulad natin. Amen? Sabi nga po, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. While He was on earth, He healed those people who are blind. Marami po siyang pinagaling sa pagkakabulag. Spiritually blinded, physically blinded. At habang siya ay nasa mundo, kailangan maiwan niya yun sa kanyang mga disciples. At we are so blessed here in this church. Kasi yung iniiwan niya at iniwan niya sa kanyang mga disciples, tayo yung mga naturuan niya. Tayo yung mga naturuan niya na pagalingin natin ang mga kapatid natin na nabubulag. Nabubulag sa mundo, nabubulag sa problema, nabubulagan sa katotohanan na ang ating Panginoon ang siyang buhay na buhay. Wala tayong pwedeng pagdependihan. Hindi tayo pwedeng dumepende sa tao. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng dumepende sa pera. Hindi tayo pwedeng dumepende, kasi siya ang nakakapagpasaya sa akin. Paano pag nawala na siya? Paano na pag nawala lahat ng kayamanan mo sa mundo? Pero wala kang Panginoon. Pinanganak kang bulag, mamamatay kang bulag. Yan nga pong sinasabi niya. He came on this earth because of our salvation. But, on the second coming, He will come here as judge. As a God of judge. Makatarungan ng Panginoon. Patatawarin ka niya. Patatawarin ka niya, pagagalingin ka niya sa iyong kabulagan, bibigyan niya ng liwanag ang buhay mong nagdidilim, pero binigyan tayo ng Panginoon ng free will. It's up to us kung patuloy tayo sa kadiliman hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At sa kanyang muling pagbabalik, He will not come here to be a Savior, to be the salvation. Because why? It is finished. Nagawa na niya. Iniligtas niya na tayo. It is now our own duty and responsibility to
to be a good Christian, to be a good follower. Because on His second coming, He will come to judge. Amen? Kaya nga sabi niya ang mga bulag ay makakakita, pero yung mga nakakakita na sila Nandito na tayo, Mga born again na tayo. Pero, sad to say, we are still blinded because of sin. We are still blinded because of our weaknesses, because of the problems, because we thought that we are sacrificing and God is very far to us. We are still in this world. Alam niyo yon? Gumagalaw tayo ng naaayon sa mundo. Pero nakakalimutan natin, pinagaling na tayo ng Panginoon. Kilala na natin ang Panginoong buhay. Kilala na natin si Jesus Christ. Bakit nandun pa rin tayo sa kasalanan? Ibig sabihin, maaaring tayo ay nakakita na, pero still, ikaw ang isa dun. Ikaw ang isa sa bulag na hindi kukunin ng Diyos. At hindi natin gugustuhin yun, mga kapatid. Kasi lahat tayo magkakapatid. Ang gusto natin, lahat tayo ay maligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Praise be to God. Sabi nga po the Lord said to him sa Exodus 4:11, who gave human beings their mouth? Sino ba ang nagbigay ng ating labi? Ng parte ng ating katawan? Sino ba ang nagbigay nito? Sino ba ang nakakapagpagawa na kaya kanyang gawing pipi? Thank you, Lord, hindi mo ako ginawang pipi. Hindi ko alam ang mangyayari saan pag naging pipi ako. Madaldal ako So, pero siya yun Siya, kaya niya. Kaya kanyang bulagin, kaya kanyang mapilayan, kaya kanya. Pero, ginagawa niya yun, hindi para mapasama ka. Ginagawa niya yun para makita mo ang kapangyarihan niya. Amen? Palapakan natin si Jesus Christ. Kaya mo nararanasan, mga kapatid, ang sa tingin mo'y masamang nangyayari sa buhay mo. Kumusta ka na? Ito, I had a bad day. I had a bad day today. I'm in a bad mood. Please, don't talk to me. Ganyan minsan yung mga katrabaho ko Nangyari. At parang pati ako naging bad sa kanila. Please, stop! May pa ganun pa. I'm in a bad mood. Wow! Kasalanan ko? Hindi kasalanan ng Panginoon, kapatid. Minsan, kaya nagiging masama ang mga masasamang nangyayari sa buhay mo kasi tinatanong mo, paano nangyari ito? Pero, hindi mo sinabi sa sarili mo, sino ang dapat kong puntahan? Sino ang makakapagpa-solve ng problema mo? At yun ay si Jesus Christ. Amen? Huwag mong tanungin, mga kapatid, huwag mong tanungin kung paano kang nandyan sa sitwasyon mo. Ang isipin mo, sino ang mag-aahon dyan sa sitwasyon mo. Amen? Amen? Amen. Kasi sabi nga po sa Psalm 139:13, for you are created in my inmost being. You knit me together in my mother's womb. We are knit together. Tayo po talaga ay hinubog. Nasa tiyan pa lang po tayo ng ating nanay. Meron na pong naka-blueprint. Meron na po talagang pagkakatawag at may purpose na po ang Panginoon. But sometimes, we are lost. You know why? Because we depend on our sins, not on our Creator. We depend on the situations that we are experiencing, not on the ones who will be depended on. That is our Savior. Amen? Amen. So sabi nga po, sige po. So, inulit ko lang po yan kanina. So, sige po. Ay, grabe. May kamukha yan, yung kamukha asawa ko pag umiiyak siya, ganyan yung tsura niya. Balbasarado. Na-inspired kasi ako sa kanya, sabi ko kagad, ay, na-miss ko yung asawa ko, so nilagay ko dyan. Ganyan po kasi siya pag umiiyak siya. Pag inis na siya sa akin, ganyan ang mukha niya. Ang mga lalaki po, mas emotional po sila. Mas ano nila yung pain, mas
ini-endure nila yung suffering. Kaya may mga tao na pag hindi nakakakilala at bulag pa, at hindi pa nila tinatanggap sa sarili nila kung sino si Jesus Christ, they tend to comfort their suffering. Niyayakap nila yung problema nila. Kaya sila nagsasuffer. Sabi nga po, suffering can only have ultimate meaning in relation to God. If you are suffering right now, until now, you are blinded spiritually, there is a relation to God. Why not call God? Why not call Jesus? Kasi lahat ng suffering natin sa mundo, it's only temporary. Di ba? Mga kapatid? Temporary lang yan. At kaya tayo nagsasuffer because it's our choice. Ninanamnam kasi natin yung sakit. Ang sarap kasing namnamin. Yung tipong nasugatan ka, nakakamutin mo pa. Ang sarap kasing kamutin ng sugat. Tipong bulag ka na, wala ka nang nakikita, paninindigan mo nang wala kang nakikita. Why not open your eyes? So that you can see that the suffering has the relationship with the Lord. Kasi yung suffering mo, si Lord lang ang makakakonect niyan para maging good yan. Amen? Na yung suffering mo, mawawala yan. Basta sa Kanya ka aasa. Kasi kaya nga tayo binibigyan ng suffering minsan para makita natin at makita ng Panginoon kung kanino tayo nakadepende. We can see the dependency that we have in us. Kanino tayo nadepende? It's either we are suffering o utang tayo. It's either we are suffering, lalayas tayo sa pinagtatrabahuan natin. It's either we suffer, aalisan natin yung sitwasyon na yun. But still, that suffering is still there. Why not give it to the Lord? Ask God. Seek God. Diyan ka muna problema ha. Diyan ka muna suffering. Friday kasi ngayon magsisimba ako. Ikaw nang bahala dyan, Lord. I know, Lord, there is an answered prayer after this. But I have to seek you first. Isik mo muna si Lord. Para yung suffering na yan, hindi maging suffering yan. There will be an ending for that. Amen? Sabi nga po, sa 2 Corinthians 12:9, sabi po to ni Paul, si Paul din po ay nabulag. Binulag din po siya. Bakit po siya binulag? So that he can see Jesus Christ. Kasi dati po siyang rebelde. Siya pa nga po ang nangunguna na ipapatay po. Kaya nga po galit na galit siya. Kasi nagagalit siya sa mga believer ni Christ. Binulag din siya ni Jesus Christ. But, sinabi niya to sa 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ipagmamalaki pa niya yung kahinaan niya, so that the power of Christ will rest on me. That's why we always pray, Lord, I humble myself to you. Please, make me an empty vessel of your honor, so that your power will come in me. Kasi ang Spirit of the Lord will not come to you if you are boastful. If you do not empty your mind. If you will not close your eyes and cleanse it with tears. Hindi lalapit ang Espiritu ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Sabi nga po, as we remain true to what we know, despite opposition, our testimonies will be strengthened. There are lots of people who are opposing us. Why we became a believer of Christ. Di sila naniniwala, until now, hindi sila naniniwala na nagbago na talaga tayo. It's either hindi kasi nila nakikita pa, it's either nandun pa rin tayo, but there are some people that they cannot see the testimonies in our life. May mga opposition. But if we will become true to ourselves, that God is the one who saved us, our testimonies,
our testimonies will build up and will show how great God we have in our life. Amen po ba? Kung yung testimonies mo ay pinagmamalaki mo, it will strengthen us as well. Kasi doon natin panghahawakan. Malay mo kapatid, yung naranasan mo, nararanasan ngayon ng isa nating kapatid. So magkakaroon yan ng inspirasyon at mas lalo niyang makikilala ang Panginoon. Ganon din po kami nung kami ay mga bagong Kristiyano. Kami po ay pumasok sa simbahan nang wala lang, na-invite. Alam niyo po yun, dati kami mga Katoliko, tapos na-invite. Pero meron pang question mark. We are spiritually blind. We don't know what's happening. Bulag kami. Nasa madilim na buhay kami. Pikit nga po natin ang ating mga mata for 3 seconds. Di ba po madilim? Madilim. Sige po, idilat natin. Pero pag dilat mo, at alam mo, nakatabi mo ang Diyos, makikita mo ang liwanag ng Panginoon. Amen. Hindi mo makikita ang dilim na meron ka ngayon. Ang makikita mo, yung liwanag at presensya ng Panginoon. At yun po ang nangyari sa buhay namin. And we testify to that. Lagi naming tinetestimony. Yung una nahihiya pa kami mag-testimony kasi parang feeling namin nakakahiyang pumunta sa unahan para sabihin kung gaano kabuti ang Panginoon. Pero hindi namin namamalaya na sa bawat nangyayari sa buhay namin mag-asawa, it's all for good. It's all for the Lord. Napakasarap mag-testify. Kasi binibigyan pala namin ng, hindi namin namamalayan, may mga lumalapit sa amin dati doon sa City Center. Na-bless ako sa testimony mo, sis, kasi yun din yung nararamdaman ko ngayon. Hindi natin kasi alam na pwedeng yung napagdaanan mo at napagtagumpayan mo kasama ang Panginoon, yung kagalingan na binigay ng Panginoon sa'yo, ay siyang nararanasan ngayon ng isa mong kapatid. Amen po ba? Kaya ganun kabuti ang Panginoon. At kung ganun kabuti ang Panginoon, ipagmalaki natin. Amen? Ipagmalaki natin. Sabi nga po ito po ay spiritual blindness. Jesus heard that they had thrown him out. Actually po, mahaba po kasi itong scripture na to, pero ipinutol ko na lang po. But really, basahin niyo po ang buong chapter ng John 9. Narinig niya na itinaboy, pinalayas yung bulag. Bakit? Kasi may mga Pariseo na hindi sila naniniwala at galit sila kay Jesus Christ. Bakit kasi during Sabbath day, bakit naman kasi during Sabbath day, wala siyang paggalang sa law of Moses. Walang paggalang si Jesus Christ. Kasi during that time, pag Sabbath day, bawal gumalaw. Nasa law of Moses yun. At yun yung mga pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Imagine, mga Pharisees lang sila, pero ito ay tagapagpagaling na. Ito na yun Ito na yung anak ng Diyos na ipinadala niya. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Sila pa rin ay bulag sa katotohanan na dumating na ang Mesaya. So tinanong nila yung bulag, paano ka gumaling? Isa siyang makasalanang tao. Bakit siya naging makasalanan? Kasi binastos niya ang Sabbath day. Hindi niya man lang binigyan ng importansya na pag sinabing Sabbath day, bawal gumalaw, bawal magtrabaho. Nag-mold pa siya ng putik. Ginamit pa niya ang kanyang kamay. Ibig sabihin, ipinakita lang ni Jesus Christ, I am the Creator, I am the Healer, I am the Savior. Kaya niyang, yung law na yon, law of Moses lang yun. But this is the law of Jesus, to heal. Ginawa niya yun. Pero still, itong mga Pariseo na to, question mark pa rin sa kanila ang pagiging Diyos ng ating Diyos. So pinatawag nila, yun nga lang, itong kanyang mga magulang, kasi takot. Takot sila. Minsan may mga ganyan mga kaibigan ng lalaglag. No? Tinanong mo, kapatid, totoo ba na ganito? Ewan ko, siya tanungin mo. Siya naman yung may kasalanan, di naman ako minsan may ganon. Sa halip na ipag-pray mo si kapatid, sasabihin mo pa, ewan ko nga ba sa kanya? Bakit nga ba? Ganon ginawa ng magulang ng bulag. Tanungin niyo siya, nasa right age na siya. Tanungin niyo sinong nakapagpagaling sa kanya. Wag kami. Wag ako. Siya.
Minsan may mga ganyan, sa bingit ng mga pangangailangan, minsan nanlalaglag tayo. Amen po ba? Parang walang hindi ako yun. Hindi ako nanlalaglag. Friends kami. BFF kami. Na minsan kahit na malapit sa puso mo, ilalaglag tayo. Naniniwala ako dyan. Lagi ako nilalaglag ng asawa ko eh. So, naniniwala ako dyan na kahit mismong kapamilya mo na, ilalaglag ka niyan. Bakit? Kasi kailangan siyang maligtas. Kailangan maligtas sila. Ganun na nangyari. So, ang ginawa ni Jesus Christ, tinanong niya yung mismong inalis. Inalis siya, wala. Naniniwala ka kay Jesus Christ na pinagaling mo ka niya, makasalanan siya. Ginamit niya ang Sabbath day sa pagpapagaling, which is hindi dapat. Hindi niya binigyan ng respect ang law ng simbahan. So si Jesus Christ, nilapitan niya yung mama na nakakita na. Do you believe in the Son of Man? Naniniwala ka ba sa anak ng tao? Ang sabi nung bulag na nakakita na, who is he? Sino ba siya? Tell me, sabihin mo sa akin para maniwala ako. Jesus said, nakita mo na. In fact, siya yung nagsasalita sa harap mo. Then the man said, Lord, I believe. Panginoon, naniniwala ako. And he worshipped him. We are like that. At first, we are spiritually blinded. But when God heals us, still we have questions. Sino siya? But it's because of our deeper love to the Lord. We tend to know Him more. That's what happened to this man. Nung una, ang sabi niya, ang pangalan niya ay Jesus. Pero hindi ko siya kilala. Nang pangalawang tinanong na siya ng mga Pariseo, tingin ko, siya ay isang propeta. Pero hindi pa rin siyang naniniwala na siyang Panginoon. Pero, nung na-encounter niya na si Jesus Christ at nakausap niya na at sinabi ng Panginoong Hesukristo, I am He. He worshipped Him. Naniwala siya, nanampalataya siya. Palakpakan natin ang ating mga buhay, kapatid. Dahil ngayon, tayo ay ganyan. Amen po ba? Amen. Ngayon ay naniniwala na tayo. Hindi na tayo bulag. Nung una, medyo blurred pa. Ganun naman talaga, di ba? Medyo blurred pa. Lord, teach me, please. Linawin mo. Kaya kailangan natin ng mga Bible studies eh. Kaya kailangan natin ng mga Friday services. Kailangan natin ng mga worship days. Kailangan natin ng prayer meetings. Kailangan nating magsama-sama sa simbahan na ito, mga kapatid. Bakit? Para patuloy na luminaw ang ating mata. Ganun ang nangyari sa kanya. Sa araw-araw ng buhay natin, na ang tinitignan natin ay ang kabutihan ng Panginoon, patuloy at patuloy na nagiging maliwanag ang ating paningin. Amen po ba? Amen. Patuloy at patuloy na hindi na nanlalabo, hindi na malabo sa atin. At sa tuwing nakikita natin ang kaliwanagan ng kaligtasan, hindi na tayo natatakot sa suffering. Nakikita na lang natin na ang suffering ay temporary. Nakikita na lang natin na ang problema ay temporary. Because why? Because we have an eternal life with Jesus Christ. Amen? Gising na tayo eh. Gising na ba tayo, mga kapatid? Gising na ba? Parang, sabihin nyo nga po sa mga kapatid nyo, gising daw. Baka ikaw yung tulog. Minsan may ganyan. Nakatingin nga sa akin. Pero ang totoo, bulag sila. Natawa si brother. Diba? So gisingin mo, kalampag, mga kapatid. Baka mamaya, sila ay nakatingin. Nakaganon ang mata, oh. Dilat ang mata. Pero tulog ang utak. Amen? Tayo ba ay ganon? Hindi! Sabihin nga natin, hindi! Hallelujah! Hindi tayo yon. Amen? So sabihin mo, kapatid, hindi ikaw yon. Gising kayo. Amen?
Amen. So yan, gising na sila. Amen. Gising na sila kasi malapit na. Amen. So sabi nga po, as we exercise faith in Jesus Christ, our spiritual vision and understanding become clearer. Amen? Amen. As we exercise our faith to the Lord, as we exercise our worship to the Lord, we can see clearly the goodness of God. We can see clearly the purpose of God in our life. We can see clearly the calling of the Lord. Mga kapatid, gisingin mo yung sarili mo. Baka may talent ka. Natawag sila. Saan? Ayun. May question, di ba? Saan? Nagtanong pa rin si Sis Rosita, saan daw yung talent? Tanungin mo si Lord. Lord, anong talent ko? Magaling ba ako magluto? Sali kaya ako sa kitchen ministry. Lord, magaling ba akong kumanta? Pwede na ba akong kumanta? Sali kaya ako sa music ministry. Lord, ano pa po kaya ang pwede kong magawa, Lord, to serve you more? Gamitin mo ako, Lord. Amen? Question yourselves, mga kapatid. Tanungin mo ang sarili mo, ano pa ba ang pwede kong maibahagi sa Panginoon? Para mapatunayan ko na ako ay na-overwhelm na ginising niya ako. Ako ay na-overwhelm na minulat niya ang mata ko. Na ako ay na-overwhelm dahil dati ako'y bulag, ngayon ay nakakakita na. Amen? Sabi nga, I was blind but now I see. Yan lang. Oo, amen. Sabi nga po sa Hebrews 11:1-3, faith in action. Basahin nga po natin para hindi tayo iantukin. Faith in action. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Iniwanan tayo ni Jesus Christ. Hindi man natin siya nakikita in His presence physically, but He has the command that we should understand that we should have faith. Na hindi man natin nakikita, pero nararamdaman natin. Yun ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Umalis man po siya at umakyat sa langit, meron po siyang iniwan. Ano po yun, mga kapatid? Meron pong Mars mamaya sa akin. Sneakers. Sige. Kamay. Command. Sige. Amen. Praise God. Anong iniwan sa atin ni Jesus Christ? Pangako. Yes, praise God. Faith. Iniwan niya. Peace. Yes, praise God. Hope. Amen. Praise God. Assurance. Praise God. Love. Amen. Ang dami niyang iniwan sa atin, no? But the greatest was His Holy Spirit. Amen? Iniwan niya yun sa atin. At alam niyo, wala saan ang Holy Spirit? Wala sa tabi ni Sister Rosita. Umalis eh. Umalis yung dalawa. Babalik sila. It's because of the Holy Spirit. Okay, mag-alala. Tiwala lang, kapatid. Babalik sila. It's because of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit is within us. Amen. Amen? Nasa atin. Nasa puso natin. But, if we are still spiritually blind, the Holy Spirit will come out. It will shrink. Magtatampo siya. Bakit? Kasi hindi mo binigyan ng pagpapahalaga ang iniwan ni Jesus Christ sa iyo. May pinamana siya sa atin para tayo'y maligtas eh. Yun yung salvation, di ba?
And it's because we are already saved. It is our duties and responsibility to become a good follower of Christ. It's our responsibility also. Salamat sa buhay ni JR, natutuwa ako. Ang dami niyang na-invite ngayon. Praise be to God. Palakpakan natin yung evangelism ministry. Because that is one part of our duty. To save the souls of the lost. To save the souls who are blinded. Who are still spiritually blinded. Like what we are before. Amen? Amen. And I hope so. I am still praying every day that, please Lord, until now, I know that I am still spiritually blinded. There are times that yung weaknesses ko, yung alam niyo yung mas nangingibabaw, kesa sa pag-asa ko na I have to be still and wait for the Lord's plan for me. But still, God is giving me, alam niyo yun, giving me this forgiveness. Pinapatawad niya ako sa tuwing ako'y lumalapit sa Kanya. Na Lord, please, I cannot see what's ahead of me. Di ko nakikita, Panginoon, ano bang mangyayari sa buhay ko? Masyado akong naaatat sa buhay ko. I am becoming impatient. And I am becoming spiritually blinded. But because of the grace of the Lord, that you always ask Him, because you always depend on Him, He will make your path right and clear. Amen po ba? Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa buhay namin magpamilya. Na sa tuwing kami nabubulagan sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay namin, nagiging impatient kami minsan eh. Yung parang nandito na. Diba? Nandito na eh. Pero parang bakit? Ang tagal, Lord! Nakakainip. Nagkakasala tuloy kami kasi nagiging mainitin kami. Nagiging mainit ang ulo namin. But it's not what the Lord wants from us. Ang gusto ng Panginoon, He is teaching you to become dependent on Him. To humble yourselves. To kneel down and be patient to the Lord. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po sa conclusion, sabay-sabay nga po natin basahin. The truth is that every person who is born spiritually blind. Every one of us need a divine operation performed by the great physician, and that is Lord Jesus Christ, so that we can see and see clearly spiritually. Amen? Our great physician, our great healer, our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, our great God is Jesus Christ. He is the only one who can make your darkness into light. He is the only one who can make your spiritually blind or blindness. He is the one who will open your eyes. He will always be there. But if you are still blinded by the truth, aalisan ka ng Panginoon. Kaya nga sabi nga po niya sa John 9:39, "For judgment I have come into this world. On the second coming, He will not come here to save you, no. To save you again, no. He will come here to judge." Ikaw ba ay nararapat para sa aking kaharian? Ikaw ba ay nararapat para sa trono ng aking Diyos Ama? Tatanungin ka ng Diyos. Sabi nga niya, I have come into this world so that the blind will see and those who see will become blind. Kung patuloy kang kapatid, ginising ka na, minulat na ng Panginoon, pinagaling ka na ng Panginoon, pero patuloy kang babalik doon sa kasalanan na yon at doon sa kadiliman na yon, kapatid, you already see, but still, you are blind. Amen? Amen. But, if you know already, you admit to yourself, Lord, I am blind. I cannot see.
I cannot see clearly. Heal me. Make this darkness into light. Paliwanagin mo, Panginoon, ang mga bagay, ang mga sitwasyon na nakakapagpadilim sa buhay ko. Lord can heal you because He is a great physician. Amen? We are born again. It means we are now what? Not in the dark past of our lives, but we are now a light. A light in this world as Jesus Christ was in our life. Amen? Amen. Sabi nga po sa 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. If you are blinded in this world, you cannot see the image of God. Amen po? Amen. If you are blinded because of, ang dami nating nakikita kasi sa mundo, masaya, no? Saya. Saya-saya. Nakikita ba natin ang imahe ng Panginoon na umiiyak? Kasi hanggang ngayon hindi ka pa lumalapit sa Kanya. But try to see clearly. Subukan mo. Alam niyo po, pag ako po ay talagang sobrang nadidiliman sa sitwasyon na kinakaharap ko. Yung parang wala akong nakikitang kasagutan. Talagang madilim. Hindi ko alam paano ko sasagutin. Hindi ko tinatanong ang Diyos kung paano ko ito masusolve. Hindi ko tinatanong ang Diyos kung how. Ang sinasabi ko, Lord, magpakita ka sa akin. Ipakita mo sa akin kung gaano ka makapangyarihan. Ikaw na ang bahala sa sarili ko. Ikaw na ang bahala sa problema ko. Di ko kasi kaya eh. Masyadong madilim. Pakita mo sa akin yung liwanag. Try to always ask the Lord, the light. Because in every darkness in our lives, meron siyang binibigay na liwanag. Minsan nga kahit, alam niyo yung pag nagbukas ka ng bahay mo, tapos walang ilaw, di ba parang, Nasaan yung ilaw? Nabubulong. Nasaan yung ilaw? Diba? Pero itry nyo iganon. Blink, blink, blink yung eye nyo. Meron konting spot ng liwanag. That is hope. Binibigyan ng Panginoon ang pag-asa ang buhay mo. Try to blink. Try to blink. Do not stay dark. Huwag kang manatili sa kadiliman ng buhay mo, kapatid. Try to open your eyes and try to ask God for hope. He will give you light. At doon sa maliit na liwanag na yun, pagbukas mo ng ilaw, wow! Ang liwanag. Amen? Amen. Praise be to God. Ganun ang Panginoon. Binibigyan ng tayo ng kaliwanagan. Sa maliit na pag-asa, ito'y nagiging buhay. Amen? Amen. So sabi ni Dwight L. Moody, I firmly believe that the moment our hearts are emptied of pride and selfishness and ambition and self-seeking in everything that is contrary to God's law, the Holy Ghost will come and fill every corner of our hearts. See? Pag tayo, aalisin natin sa puso natin, i-empty natin ito, alisin natin yung pride, alisin natin yung selfishness, alisin natin yung self-ambition natin. Yung dreams pwede. We are always dreaming for our families good. Di ba? But yung self-ambition mo, I want to become rich, rich, rich. Meron akong laging joke, kasi talagang totoo yun, di ba nga, Daddy? Sabi ko kasi nung bata ako, nung nag-hide and seek kami, ang gusto ko talaga, sabi kasi nila, pag daw may falling star, mag-wish ka agad. Mag-wish ka agad. Bilisan mo pag-wish. Diba? Kasi yung shooting star na yon, for sure, matutupad yung kahilingan mo. Eh, bata pa ako ng grade 6 ako, pero lagi akong gino-joke na asawa ko dyan. Tuwa siya sa akin. Sabi ko, hindi joke yan, totoo talaga yan. Ginawa ko yan. Alam niyo, sabi ko, I wish I was a witch. Nagmadali kasi ako. I wish I was a witch! I wish I was a witch! Ang gusto ko, I wish I was rich. Gusto ko maging mayaman, Lord, ba't naging witch ako? Alam niyo, pag naging galit ang asawa ko, sabi niya, natupad yung
kaibigan mo, witch ka ngayon. Diba? Tuntua siya talaga, oh. Tuntua siya kasi witch daw ako sa paningin niya noon. Pero ngayon, ano na ba ako ngayon? Rich na ako. Na-joke lang yun. I am rich because of God. Amen? I am not a witch anymore. I am not a witch anymore. I am rich. Yun nga lang talaga. Alam niyo yun? Alam naman ni Lord ko na nasa puso ko eh. Lord, hindi ko ginustong maging witch. Ang gusto ko maging rich. Yun nga lang dahil nagmamadali ako. Naku naman ako, bababa na yung shooting star. Ay, bisa ko sa witch! Naging witch tuloy ang buhay ko. But no. Even though I became witch, God made me rich spiritually. Amen? Amen. Praise be to God. Why? Because I removed the selfishness. So, nagumulong pa rin ako. I removed that selfishness and ambitions that only I can depend myself. Lagi ko yung sinasabi sa sarili ko eh. I love myself. Amen. Walang ibang tutulong sa sarili ko, kundi myself. Yes. But, di yun ang gusto ng Panginoon. That's why, if we are full of pride and conceit and ambition and self-seeking and pleasure in the world, if we are like that, full of pride, if we are conceited, napaka-conceited, kaya ko yan, magaling ako eh. I love myself. Me, myself, and I. And ambisyosa ako eh. Diba? Ama kabugera. May ganong kanta, diba? Hindi na tayo yun, syempre. Hindi na tayo kabugera. Hindi na tayo ambisyosa. Kasi pag tayo ay nasa Panginoon, tinuturuan niya tayo, tinatabas niya yung puso natin para maging humble. Amen po? At kung tayo ay self-seeker, wala, ako lang to. Kaya ko to. Diyan ka lang, Lord. I can do it myself. And pleasure, oh my gosh! I love the world. Ang sarap mag-shopping. Diba? Ang sarap mag-city center. Oh, ang sarap mag-party-party. Diba? Lalo na yung yung mga blue lights dyan sa Radisson. Diba? Wala nang ganon, diba? There is no room for the Spirit. Walang puwang ang banal na spirito sa puso mo, kapatid, kung ikaw ay until now namumuhay sa ganyan. Kung until now, you are still spiritually blinded. Amen? Wala. Hindi ka papasukan ng banal na spirito. Hindi mo mararamdaman kung ano ang iniwan ng Diyos sa'yo. Hindi mo mararamdaman na matagal ka nang pinagaling ng Panginoon. Amen? And I believe many a man is praying to God to fill him. Katulad natin, lagi tayong nagdarasal, fill me, Lord. Fill this empty cup of mine. We are always praying for that. Because God can only fill us. No one in this world can ever fill as God is filling us. Amen? Amen. Kaya po, when He is full already with something else, tayo, we are filling ourselves into the presence of our Lord living God. That's why we have the Holy Spirit within us. Amen? Amen. Sabi nga Jesus hid Himself from people with sight, but revealed Himself to people without sight. That means, if you humble yourselves to the Lord, and you will ask Him to heal you, He will heal you. But if you boast yourself that you don't need God, He will not come to you. Amen? Amen. Praise be to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nag-bless po ba tayo? Amen. Praise be to God. Kaya nga po, lagi po nating hilingin that give Jesus in our life. We need God. In everything in our life, we need God. We need Jesus. Amen? So tayo po yung lahat ay
magsitayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mag-bless po ba tayo mga kapatid? Amen. Tapikin nyo nga po yung mga kapatid nyo. Baka po mamaya sila pa rin po ay bulag. Kapatid, ikaw ba ay hindi na bulag? Yan. Amen. Amen. Let's praise. Let's worship our God and ask God to give His presence to us. Hallelujah. I tasted and see the question in all, still you remain. Chase the dreams we run. Chase and take dreams, run from your call and turn back again. Praise the Lord Jesus. There's no other treasure that amounts to your love. And I know, even if everything I know has taken away, I want yours more. I cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. I search the world, the highs and the lows. I've seen it all. Nothing compares, nothing comes close to all that I want. No other treasure that amounts to your love, and I know even if everything I know is taken away, I want yours more. To the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Even in times when I can't see, I trust in the grace that's for me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus, give me Jesus. All our hope, all our trust, Panginoon Jesus. We have seen you, Lord God Jesus. We have tasted your presence, O Lord God Jesus. You give us hope, Panginoon, O Lord God Jesus. You give us, Panginoon, that we can trust you, O Lord God Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, O Lord God Jesus. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Hunting to the one who Lord, just give me marami sa aking mga kapatid, Panginoon, give me ay hanggang ngayon, Panginoon, O Lord, ay nakakaranas ng kadiliman, Panginoon. Nakakaranas ng pagkagulat, Panginoon, O Lord God Jesus. Sa kung ano ang katotohanan, Panginoon, patuloy sa iyo, Panginoon, O Lord God Jesus. Lord, patuloy mo silang samahan, Panginoon, O Lord God Jesus. Patuloy mong pagalitin, Panginoon, ang kanilang pagkakagulat, Panginoon, O Lord God Jesus. Paggalit, Panginoon, ikaw ang aming great healer,
minister to them. We will pray for you. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy natin hingin ang presensya ng Panginoon. Just give me Jesus, give me Jesus. Times when I can see, trust in the hands that hold me. There's only one thing Sasamahan po tayo ng ating mga pastora at ng ating mga pastor para po ipag-pray po ang ating mga kapatid. Humiling po tayo ng kagalingan sa Panginoon. Kapatid, kung hanggang ngayon sa tingin mo ay bulag ka pa rin at gusto mong lagyan ng putik at alisin ng Panginoon ang dumi sa iyong mga mata, yun ang tamang pagkakataon para pagalingin ka ng Panginoon. Kasi alam mo kung ano pinasasabi ng Panginoon sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Napaka-special mo para sa Kanya. Yung pagkakabulag mo, ito isang kaparaanan para makita mo siya. Makita mo ang kapangyarihan niya sa iyo. Sige po mga pastor, pag-pray po natin sila. just give me Jesus, give me Jesus. Father God,